Kumbaga sa tren, ayaw mo sa riles. Sabi ng Diyos, huwag ka magnanakaw. Nagnakaw ka. Nakulong ka tuloy. Huwag kang mangangalon niya. Nang rape ka. Nakulong ka tuloy. Halimbawa, huwag ka mag-iimbot. Nag-imbot ka, nang istapa ka, makukulong ka. Bukod sa makukulong ka, ay paaring mapatay ka pa nung nanakawan mo. Pagka may baril yung nanakawan mo, kutsilyo lang yung iyo, mauunahan ka. Pero kung tayo gagawa ng kalooban ng Diyos, kahit medyo mahirap, hindi tayo maaaring magipit. Halimbawa, isa kang kumikita lang ng konti, wala ka namang pagkaing masarap, tuyo lang. Mabuti na yung tuyo na wala kang problema kaysa sa kumain ka nga ng murkon o ng lechon, ninakaw mo naman. Basahin natin ang Kawikaan 17:1. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ang liwanag ng salita ng Diyos maigi ang isang tuyong subo na may katahimikan. Kung yung tuyo na yon galing sa pagpapagal mo, hindi mo niloko ang kapwa mo tao, magandang buhay yon. Na tuyo lang ang ulam mo, pero malaya ka. Wala kang masamang kasaysayan, wala kang record, dahil gumawa ka ng kabutihan. Ang tao kaya tayo nagsasuffer, kung minsan nagkakasakit, dahil din sa kasalanang ginagawa natin, sa paglabag natin dun sa kabutihan o sa plano ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kayong magsipaglasing ng alak, sabi ng Diyos. Wala kang ginawa kundi maglasing. Kamad-damad ng huli, meron kang sakit sa atay. Bakit? Yung alak, alkohol yon. Yung alkohol, mahihirapan masyado ang atay mo para i-neutralize yon. Lahat kasi ng chemical na pumapasok sa katawan ay ini-neutralize ng atay. Pagka masyado ng maraming chemical, mapapagod yung atay, magkakaroon ka ng cirrhosis of the liver o ng mga sakit sa atay. Ikaw rin ang mamamatay. Kaya yung atay, dadagdagan mo lang ng patay. Bakit? Kasi, sinobrahan mo masyado ang ano mo sa atay mo Kain ka ng inom ka ng inom ng alcohol. Inom ka ng inom ng droga, inom ka ng inom ng soft drink. Katakot-takot na chemical yung nasa soft drinks. Alam nyo ba, nasa soft drinks, merong chemical na nilalagay sa panlinis ng inodoro? Alam ba natin yun? Na yung masarap na soft drinks, may halong chemical na ginagamit sa panlinis ng inodoro. Tungga ka ng soft drinks, bukod sa diabetes, pinahirapan mo ang atay mo. Matamis yan Kaya tayo na rin ang may kasalanan kung minsan inom ka ng inom ng droga, kain ka ng kain ng sip-sip ka ng sip-sip ng droga, ng shabu, ng kung ano-ano, winawasak mo ang sarili mo. Kaya bandang huli, ikaw din ang magsasuffer, ikaw din ang mahihirapan. Pero kung gumawa ka lamang sana ng mabuti at sinunod mo yung plano ng Diyos, hindi ka masyadong mahihirapan. Bawa, kahit na tuyo lang ang ulam mo, malakas ang katawan mo. Nung araw may kanta ko yung labandera ko, tunay ka kung umibig. Ang bati at palo-palo, ansyan laging kapiling. Something like that, Tapos, merong parte dun sa kanta, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Tama mo? Kahit labandera ka lang, malakas naman ang katawan mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka prostitute. Ang prostitute, isang gabi, nakaka 10,000. Kaya lang, pagkatapos ng 3 taon, patay na. Bakit? Na-AIDS kasi na-AIDS Yung kanyang customer na may AIDS, nilagay sa kanya yung AIDS. Yung labandera, yung labandera 25 taon naglalabandera nakapagpatapos ng anak malakas ang katawan Bakit? Nagtiis. Na kahit na yung mabuting gawain mahirap gawin, pinagtiisan niya, tinulungan siya ng Diyos. Ayon. Ganun po kapatid, ang ng tao, ang konstitusyon ng ating katawan
ay ginawa para gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan. Parang yung makinang diesel. Ang makinang diesel, ginawa yun para ang ilagay mo diesel. Pag nilagyan mo yun ng gasolina, masisira agad yun. Ganon din naman yung makinang gasolina. Pag nilagyan mo ng diesel, hindi maaandar yun. Ang ibig ko lang sabihin, ang tao ginawa ng Diyos para sa kanyang plano na gumawa tayo ng kabutihan hanggang sa tayo mamatay. At pagka ang kabutihan ang ginawa natin, pagkabuhay na mag-uli sa paghuhukom, magkakaroon ka ng gantimpalang buhay na walang hanggan. 5:28 ng Juan, ganito nakasulat. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Nakita mo kapatid? Kaya talagang ang plano ng Diyos sa atin gumawa ng mabuti. Kasi sa araw ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa araw ng paghuhukom, yung mga nasa libingan lalabas ang nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol o sa parusa. Kaya kapatid, yan ang plano ng Diyos. Ginawa ka para gumawa ng mabuti. Mabuti para sa nanay mo, sa tatay mo na pinagkakautangan mo ng loob, igagalang mo ang iyong ama't ina. Gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Mamahalin mo ang iyong asawa at mga anak, aasikasuhin mo ang pamilya mo. Iibigin mo pati ang iyong kaaway, sabi ng Panginoong Hesus. Yun ang mabuti. Pag ginawa mo yun, di ka mapapasama Ayun. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Na kaya tayo ginawa para sumunod sa kanyang utos. Para gumawa ng kabutihan. Yung mabuti, yun ang utos. Ang mabuti sa Diyos, yung siya ang may utos. Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun ang dahil ng ating pagiging tao. Yun ang plano niya sa atin. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaliwanag nyo. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Yun ang mabuti, yung utos niya Sundin mo yon sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun ang ating reason of our existence. Yun ang plano ng Diyos para sa atin. Sana naunawaan mo kapatid na si Lidonio. Thank you. Okay po. Sa Perth, Australia naman po tayo. Si kapatid na Edwin Paloma nandun. Go ahead, Perth, please. Magandang araw po kapatid na Daniel, kapatid na Eli. At salamat po sa Diyos sa pagkakataon ito at makabahagi po muli ang Perth, Australia. Narito po ang ating magtatanong po ngayon si Sister Purita Castro, 60 years old, Roman Catholic. Nanay po niya yung ng kapatid po dito. Brother Eli, magandang araw po. Lagi po kaming dumadalo sa mga gawain at nakikinig sa pangaral niyo po. Pero di po kami kaanib. Masasama po ba kami sa maliligtas? Brother Eli? Alam mo kapatid na Purita, hindi ko alam hatulan kung maliligtas ka o hindi kasi hindi ko nakikita yung puso nyo. Pero ang nalalaman ko yung nasa Biblia na ayoko kayong hatulan dahil di ko nga alam kung ano nasa isip nyo, bakit ayaw kayong umanib, no? Kung ang hindi nyo pag-anib ay
talagang dahil ayaw niyong umanib, hindi ka maliligtas, kapatid. Kung talagang ayaw mo lang umanib. Bakit? Kasi utos ng Diyos yung pag-anib. Isa yun sa utos na dapat na sundin ng tao. Sa 12:9 ng Roma, ganito nakasulat. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung pakikisanib o pakikisama, utos yun. Akala nung iba, yung mga ibang iglesia, basta sapat na lang makinig ka ng makinig. Paano yun kung hindi ka sasama sa pagtupad? Lalabas mababaliwala. Kung nakikinig ka nung salita, paano mo tutuparin kung hindi ka aanib? Isa yung pag-anib, isa yun sa mga aral ng Diyos. Ayaw mo, kapatid. Kung talagang ayaw mo, hindi ko sinasabi na ayaw mo. Kaya nga ayaw ko sayong humatol kasi hindi ko alam kung talagang ayaw mo lang. Kasi pagka talagang ayaw mo lang, ang kahulugan nun, itinatakwil mo si Kristo. Pag ayaw mong tanggapin yung kanyang salita. Basahin natin ang Juan 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayon, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin. Paano ba yung pagtatakwil sa kanya? Hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Kaya pagka hindi natin tinatanggap yung pananalita, yung aral, yung turo ng Panginoon Kristo, it is tantamount to rejecting Him. Pagtatakwil sa Kanya yon. At pagka itinakwil natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtatakwil natin sa Kanyang aral, ay hindi po tayo maliligtas doon, kapatid. Kung talagang ayaw nyo lang dahil ayaw nyo tanggapin yung aral ni Kristo, mahirap ka pong maligtas doon kasi ang magtatakwil sa aral ay hindi po maliligtas yon. Umpisa natin sa 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ayun. Ang sabi sa Biblia, yung nung araw sa panahon ni Moises, yung hindi susunod sa utos ni Moises, sa harapan ng 2 o 3 saksi, papatayin nyo ng walang awa, papatuhin nyo hanggang sa mamatay. Gaano kaya ang higpit ng parusa sa akala ninyo, ang wika ni Pablo? Ang ihahatol doon sa yumuyurak sa anak ng Diyos. Yung nagtatakwil sa anak ng Diyos. Pag itinakwil kasi natin ang Panginoon Kristo, ay tinatakwil natin ang Diyos. Paano tayo maliligtas? Basahin natin ang 16 ng Lucas. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Ang nagsugo kay Kristo ang amang Diyos ng langit. Pag itinakwil natin siya dahil ayaw natin tanggapin yung kanyang salita, ang itinatakwil natin ay ang Diyos na mismo. Paano ka kaya maliligtas, kapatid, kung parang tinatakwil mo ang Diyos dahil ayaw mong tanggapin yung kanyang salita? Pero ayaw kitang hatulan sa dahilang hindi ko naman alam kung itinatakwil mo talaga yung salita, kung ayaw mo talaga. Pero kung susunod ka po sa Biblia, kapatid, ang sabi po ni San Juan sa unang Juan, ganito. Sabi niya sa mga kapatid ng unang siglo, sa 3:18,